Thee. Oh my. What can we do without the Lord? Ano kaya ang magagawa natin kung wala ang Panginoon? Kailangan natin siya ngayong gabi. Kailangan natin siya sa bawat araw ng ating buhay. Bawat oras, kung wala siya sa atin, mamamatay tayo. Mapapahamak tayo. Kailangan natin siya. Hallelujah. Magandang gabi sa inyo sa pangalan nating Panginoon. I'm going to minister on the subject, focus on your destiny. Look to your destiny. Focus on your destiny. And our scripture will be the book of St. Luke, chapter 9, verse 62. Luke 9:62. Tatapot sinabi sa kanya, and Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow, or to the plow, and looking back is fit for the kingdom of God. Sa Tagalog, tatapot sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod, at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Lord Jesus, pahiran mo ang mga salita mo. Magbigay nawa ito ng kalakasan at maging malinaw nawa ang balakin mo sa bawat isa sa amin. Ang mga kabigatang binanggit ng mga kapatiran, pati na rin yung mga hindi nabanggit. O Lord, nilalapit namin sa iyo, maasa, Panginoon, naniniwala na nasa iyo ang sagot ng lahat ng ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Makakaupo po tayong lahat. Amen. Meron din akong ilang prayer request. Si Sister Chichi ay tinakbo ko dun sa emergency hospital, emergency ng Medical City nung nakaraang Tuesday. Pero salamat sa Panginoon na okay na siya. Kasi tumaas ng gusto yung kanyang blood pressure. Dati namang hanggang 160 lang ang blood pressure niya. Pero inabot po siya ng 200, 210. So, medyo kinabahan din ako at alas 12 ng gabi, dinrive ko siya sa hospital. At salamat sa mga panalangin ninyo at ang Panginoon ay dumating sa eksena at hinipo niya ang katawan ni Sister Chichi at bumaba kagad yung blood pressure niya. Bago pa madaling araw ay nakauwi na po kami. Amen. Pero kanina, kasi ang advice sa kanya ay huwag mo nang lalabas ng bahay, huwag mo nang magtatrabaho. Pero kailangan niya magbayad ng mga bills kanina at merong mga kailangan puntahan sa bangko at siguro napagod siya kanina dahil nag-commute lang, wala siyang sasakyan. At tumawag siya sa akin at sabi, nangihina siya at nahihilo. Kaya pag-pray natin si Sister Chichi, alalahanin natin siya sa panalangin natin ngayong gabi. Ganon din si Sister Adele, nakarating sa akin na yung asawa ni Brother Eli ay na-stroke nung isang araw. At kinailangan itakbo siya ng ambulansya sa ospital. At ngayon ay nasa pangangalaga ng kanyang anak doon sa, saan ba yun? Sa Malabon ba yun? O sa Malabon. At pag-pray natin na sana makarecover si Sister Adele kasi bati sa kwento ni Brother Eli, talagang parang major stroke yung nangyari. Pero naniniwala ako na kayang pigilin ng Diyos ang stroke, kaya niyang pagalingin anuman ganuman ka-advance ang stroke na yun, kaya ng Panginoon na hipuin ang kanyang katawan sa sama-sama nating panalangin ngayong gabi. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaisa tayo sa panalangin. Ganon din pag-pray natin si Brother Ron Spencer. Si Brother Ron Spencer ay nag-commit na pupunta dito at magpipit sa atin sa camp meeting.
Isa po siya sa pinakatanyag na mga minister sa Amerika. Halos ay kasing kalibre niya si Brother Donnie Reagan, kung kilala niyo si Brother Donnie Reagan. At nag-commit na po siyang pupunta rito, pero right now ay nasa hospital siya, nag-undergo siya ng chemotherapy dahil meron siyang cancer sa lungs na kumalat na hanggang sa kanyang utak. At kung hindi maghihimala ang ating Panginoon, ay hindi na siya makakabangon sa karamdaman ngayon. Pero nangaral si Brother Branham ng isang sermon, ang title ay, Do You Fear Cancer? Natatakot ba tayo sa cancer? Kung magiging totoo tayo sa sarili natin, nakakatakot talaga yan, hindi ba? But I'm here to tell you, meron pang mas makapangyarihan kaysa sa cancer. Mas makapangyarihan ang Espiritu Santo kaysa sa lahat ng kapangyarihan ng karamdaman. Kahit pa cancer, kaya ng Diyos na pagalingin ang cancer. Pag-pray nyo din yung ating summer camp sa Lingayen. Naghihintay pa tayo ng final advice. Hindi namin alam kung matutuloy yun o hindi. Kasi sinuspend nila, pero nag-appeal kami na baka naman pwedeng dahil nilift na ng DOH ang pagtitipong malalaki, ay baka naman pwedeng i-reschedule nila uli. So, let us pray. Ngayong gabi, pag-pray natin na sana ay mabago pa ang desisyon ng Governor's Office at sa ganun ay maituloy natin yung ating summer camp. Pag-pray nyo din yung ating church anniversary meeting this coming 15th. Dapat sana ay 22 pero binago namin dahil in-adjust namin nag-adjust kami dahil sa gawain sa Goa at saka dun sa Mr. Expo Seminar dun sa Catanduanes. Kaya sa 15 na natin idadaos ang ating church anniversary. Hindi naman tayo nag-invite ng iba pang mga simbahan, no? Although yung church ni Brother Nato siguro, may ilang mga pupunta sa kanya at si Brother Jerry ay pupunta rin sila, no? Si Brother Nato, pag-pray niyo siya kasi siya ang speaker natin sa 15 ng umaga. Okay? Pag-pray nyo din yung pagpunta namin sa Sunday sa Tarlac, sa church ni Pastor Pedelino. First time siya nag-invite. So, next Sunday ay doon ako mag-preach, Lord willing. At sana maging blessing ako doon sa mga kapatiran natin doon sa Tarlac. Kung sa batang-batang yata, hindi ako nagkakamali. Sasamahan ako ni na Pastor Miguel, Brother Miguel at si Jenny na pumunta doon sa lugar na yon, Lord willing. At pag-pray nyo rin yung dalawang actually isang organized church na nagbukas ng pinto sa Surigao kay Pastor Solo at nakapunta na kagad siya dun sa isla ng San Jose at nagulat siya kasi ang dami palang miyembro, mga 100 siguro ang miyembro dun sa isla ng San Jose at meron daw silang 2 outreaches at napuntahan na rin ni Pastor Solo yung 2 outreaches at na-introduce niya na ang mensahe sa kanila. Purihin ang Panginoon. Amen. At buong kagalakan nilang tinanggap ang mensahe at kaya dumadami po yung gawain ni Brother Lito Solo dun sa Mindanao. Sa 11 ay mayroong 10 pastor, pinagpapray natin ito, 10 pastor na nag-commit na yung mga tupa nila ay pababautismo nila. Kasi si Brother Lito Solo ay nagmi-Mystery Expo doon, mag-isa. Solo flight po talaga siya. At yung mga 10 pastor na ito na nakarinig ay nakumbinse at nireveal ng Panginoon sa kanila ang message at ang sabi sa kanya ay kakausapin ang mga kongregasyon nila tungkol sa water baptism at sa March 11, pag-pray natin, March 11,
sana ay ma-persuade ng mga pastor, hindi lang yung mga pastor, sana ang Holy Ghost mismo mag-persuade sa kanila. Kasi kung yung pastor lang, hilaw yun eh. Pero pag ang Holy Ghost ang nag-persuade sa kanila, talagang walang makakahadlang para tanggapin nila ang tamang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you, Lord. Ang ministers meeting natin ay mangyayari second Tuesday of the month, parang March 10, hindi ako nagkakamali, March 10, mangyayari ang ating ministers meeting. So, mga sisters, inaasahan ko muli ang inyong pag-alalay sa gawaing ito. Nung nakaraan ay napakarami pong nagsidalo at sumikip bigla yung third floor. At kahit nga malamig na yung ating aircon, ay talagang parang uminit uli dahil sa dami ng mga nagsidalo. May mga bago pong mga ministro na hindi namin nakakasama before na nagsidalo nung nakaraang buwan. So, masasabi natin talagang binibless ng Panginoon at patuloy sa paglago ang ating ministers meeting at naniniwala ako na mas marami ang magsisidalo this coming March 10. Okay? Maraming salamat nga pala sa mga nakiramay, sa mga nag-alay ng words of comfort. Yung bang, alam nyo, napakahirap kasi nung maging uli lang lubos. Pero nung makita namin kayo doon, sa burol ni tatay, kahit paano naibsan yung aming kalungkutan na iniwanan na kami ng aming ama at 5 years ago, nauna na ang aking ina. Ngayon po ay talagang uli lang lubos na kami. Pero ang totoo, meron tayong Ama sa langit. Amen. Na siyang talagang nag-aalaga sa atin. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay. Naniniwala tayo sa predestination. No? Predestination looks to your destiny and looks back at God's foreknowledge. Bago pa magkaroon ng mundo, bago ka pa isilang ng nanay mo, ay meron ng impormasyon na alam ang Diyos tungkol sa iyo. So God looks to that at itinuturo niya ang iyong destiny. Kaya ang pwede lang natin gawin, kung saan niya tayo tinuturo, tumingin tayo doon. Amen? Kasi yun ang ating destinasyon. Predestination means, bago pa tayo makarating doon sa ating pupuntahan, ay sinabi na ng Diyos sa atin kung saan tayo pupunta. Yes, amen? Purihin ang Panginoon. So, amen. This is what brings me joy. Hindi pa tayo nakakarating doon sa pupuntahan natin, pero sigurado na tayo na makakarating tayo doon sa ating pupuntahan. At yun ay sa presensya ng makapangyarihang Diyos, kung saan lahat ng mga taong pinabanal ng kanyang dugo ay magsasama-sama, magkakaisang sasamba sa Espiritu at katotohanan, at sa presensya ng Panginoon ay hindi na tayo lilisan magpakailanman. Yun ang ating destination. Amen? Ang langit ang ating destination. Pag tinuturo natin ang langit dun sa taas. Pero ang totoo, ang langit ay nasa paligid. Diba? Ang langit ay hindi lamang nandun. Ang langit ay nandyan din. Ang langit ay nandun din. Nasa paligid natin ang langit. Purihin ang Panginoon. Because heaven is just another dimension. Kaya habang ang mga tao ay umaasa pa rin sila na sana makarating sila sa langit, tayo ay tiyak na natin na tayo ay makakarating sa langit. Amen. Para tayong
ako bilang Pilipino, pagdating ko doon sa Amerika, naghahanap ako ng kulturang Pilipino. Hinahanap ko yung ugaling Pilipino. Sa Amerika, wala kang makikitang tabo. Yung mga CR nila doon, walang tabo. Hindi sila marunong gumamit ng tabo. Kaya pag gagamit ako ng CR, naghahanap ako ng tabo. Kasi dito naman sa atin, hindi po pwedeng walang tabo sa CR natin, di ba? Hindi tayo sanay ng yung toilet paper lang ang ginagamit natin. Talagang kailangan natin yung tabo. So, purihin ang Panginoon. At pag nakakita ako ng CR doon na may tabo, naku, ang saya-saya ko. Ibig sabihin, ang may-ari ng bahay, Pilipino. Amen. Purihin ang Panginoon. At naghahanap ako ng pandesal. Pag nasa Amerika ako, naghahanap ako ng tuyo. Pero alam nyo, sa Amerika, punong-puno ng tinatawag na Asian stores. Ang tawag na iba doon ay Filipino stores. Kaya parang maliit na store yun. At kahit sa Hong Kong yata meron, Filipino stores. Meron. At doon lahat ng klase ng pagkain Pilipino, makakabili ka ng bibingka, makakabili ka ng tuyo, ng bagoong, may tinda sila. At ibig sabihin, kahit nasa ibang bansa ako, ay para na rin ako nasa Pilipinas. Di ba? Can you imagine? Nag-yelo ang ginaw-ginaw doon sa Amerika, tapos tuyo ang inuulam mo. Ang sarap ng pakiramdam. Nandun ka sa bayan mo, kahit malayo ka sa bayan mo. At hindi ba ganun ang nararamdaman na isang Kristiyano? Wala pa tayo dun sa final destination natin, wala pa tayo sa langit, pero pag nakikita ko kayo, para na ako nasa langit. Kanina, nagkukwentuhan kami ng mga brothers doon at ang saya-saya namin kahit na ako ano na lang yung pinagkukwentuhan namin. Kasi nag-sharing kami ng mga experiences namin sa Panginoon at napakasarap pag-usapan. Purihin ang Panginoon. Kahit nandito tayo sa magulo, mainit, maraming krimen na nangyayari. Ngayon may COVID-19 pa at takot na takot ang mga tao sa buong mundo kasi napakabilis na pagkalat ng COVID-19. Pero okay lang, pagkasama ko at kakwentuhan ko ang mga kapatiran, para na akong nasa langit. Na-transport ako dun sa langit. Pag nasa church akong kagaya nito, amen. Kanina nag-play ako ng piano at kumakanta tayo ng spiritual songs. Damang-dama ko yung inaawit natin. No? Bagay na hindi ko maramdaman kung halimbawa ay ano ba yung mga usong kanta ngayon. Halimbawa yung tala. Kung yun ang kakantahin mo, hindi ka pwede mag-emote, di ba? Pero kung awit para sa Panginoon, ang inaawit mo, kasabay mo yung mga taong nakaranas ng kaligtasan ng ating Panginoon at taos-pusong inaawit nila, ang awitin sabay-sabay tayo para ka nang nasa langit dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. At yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Sabi ni Jesus, walang taong pag humawak siya ng araro, hindi ko alam kung yung mga millennials dito ay nakaka-relate pa kayo sa araro. Ang araro ay pambungkal ng lupa. Ito yung merong parang itak na bakal, na matalas. At nakakabit ito sa kahoy at pagkatapos pinahihila sa kalabaw. At o kaya sa baka, doon sa Middle East ay walang kalabaw doon, kaya baka ang ginagamit nila. At sinusudsud ang lupa para mabungkal, para pagka nabungkal na yung lupa, ay doon nila ihasik yung kanilang mga binhi. Nasusundan niyo ako?
Kaya sabi ni Jesus dito, napakagandang illustration. Hindi ka pwedeng humawak sa aralo nang nakatingin ka sa likod. Nasubukan ko nang gawin yun kasi. It will never work. Pag humawak ka sa araro, dapat unang-una, nakalinya, naka-align yung pang-araro mo dun sa kalabaw. At saka dun sa dulo. Sa dulo nung bukid na inaararo mo. Parang pinipisian mo yung bukid. Nang sa ganon, ay diretso ang araro, ang pagkabungkal nung lupa. Hindi yung pa-ese-ese. Pagka kasi sa gilid ka nakatingin o kaya sa likod, ay walang direksyon ang pag-aararo mo. Ibig sabihin lang na ating Panginoon, pag nag-umpisa kang maglakbay sa lakbayan ng Kristiyano, hindi na pwedeng palinga-linga ka. Amen. Kailangan mo ay determinasyon. Kailangan mo ay full focus. Ibig sabihin, wala dapat distraction. Dapat ang tinitingnan mo ay dun sa dulo. Dun sa pupuntahan mo. Hindi ka pwedeng nag-aararo ka, dun sa pinanggalingan mo ikaw nakatingin. Dun ka dapat sa pupuntahan mo. Purihin ang Panginoon. Alam niyo ba na pupunta tayo sa piling ng ating Panginoon? Alam niyo ba na ang destinasyon natin ay ang trono ng Diyos? Ang sino mang sumampalataya, ang sino mang magtagumpay sa buhay na ito, ang sabi ni Kristo, ay pauupuin ko siyang kasama ko kung paano ako ay nakaupo sa luklukan ng Ama. Naririnig mo ba? Ang final destination mo ay sa luklukan ng Ama. Kaya kung ako sa inyo, huwag nang palinga-linga. I-focus na natin ang buong atensyon natin dun sa ating pupuntahan. Dahil sigurado tayo, uupo tayo doon kasama ni Kristo. Amen. Can you imagine? Habang lahat ay hinahatulan sa araw ng paghatol, tayo ay nakaupong kasama ni Kristo at hahatulan natin pati ang mga anghel. Ang sabi ng Biblia, pati mga anghel, fallen angels ang gusto sabihin. Hatulan natin ang lahat ng mga taong makapangyarihan. Nakita natin, kilala natin na taong mayayaman, taong makapangyarihan. Nung isang araw ay nanonood ako ng isang video sa YouTube at nakalista doon ng 10 pinakamayayamang tao. Akala ko kilala ko yung mga taong mayayaman. Pero wala akong kilala kahit sa kanila. Hindi kasi ako interesado kung sino bang pinakamayamang tao din sa ibabaw ng lupa. Para kasi sa akin, ang totoong taong mayaman ay ang isang taong may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? At hindi mo ako mapapabilig, hindi ako impressed dun sa mga milyon-milyon at bilyong-bilyong pag-aari nila. Hindi ako na-impressed. I'm sorry. Hallelujah. Bakit? Distraction lang yun para sa akin. Gusto kong tumingin dun sa aking final destination. Amen. Hallelujah. At ayoko ng anumang kahit anong distraction. Naalala ko nung nagkwento si Brother Branham tungkol sa contest. Parang piyesta siguro dun sa isang bayan dun sa US, dun sa Jeffersonville. At may pa-contest na 50 meters ang haba ng tulay na isang pia lang ang lapad. Gumawa sila ng mahabang tulay na yari sa kahoy na tabla, isang pia lang ang lapad, at ang gagawin ng mga contestant, magbibisikleta sila doon sa tulay. 50 meters. At marami ang sumubok, mga taong sanay magbisikleta. Sumubok sila, pero wala pa sa gitna ay nahuhulog na yung gulong ng kanilang bisikleta. Pero merong isang bata na nakarating hanggang doon sa dulo. At nagpalakpakan lahat yung mga kapitbahay niya kasi ang galing niya, nakarating siya doon sa finish line sa dulo. At tinanong nila yung bata,
Sabi, ba't ang galing mo? Anong sekreto mo? Sabi ng bata, wala naman sekreto eh. Ang ginawa ko lang, hindi ako tumitingin doon sa ginugulungan. Doon sa malapit, di ako tumitingin. Doon sa ginugulungan ng gulong. Ang tinitingnan ko yung dulo ng tulay. Amen. Hallelujah. Kasi pag yung dulo ng tulay, yung mga nagbibisikleta sa inyo, naintindihan nyo yung sinasabi ko. Pag nag-aaral ka magbisikleta, hindi pwedeng nakatingin ka doon sa gulong ng bisikleta. Dapat ang tignan mo yung pupuntahan mo. Habang malayo ang tingin mo, diretso ang takbo mo. Amen. Hindi pagewang-gewang, kundi diretso ang takbo mo. Purihin ang Panginoon. At yan ang buhay Kristiyano. Amen. Tinawag tayo bilang nobya ni Kristo. Hindi bilang foolish virgin. Di bilang 144,000. Hindi tayo friends of the bride. Hindi tayo, kung anong katawagan natin, na bagamat ligtas, ay hindi yun ang katawagan natin. Ang katawagan natin ay ang pinakamataas na katawagan sa lahat. We are destined to be the bride of Jesus Christ. Yun ang ating destiny. Kaya purihin ang Panginoon. Destiny is a revelation. Destiny is a revelation. Kaya purihin ang Panginoon. May mga Kristiyanong hindi nila alam kung saan sila pupunta. Pero ang bride of Christ, alam na alam siya. Alam na alam niya kung saan siya pupunta. Alam na alam niya kung sino siya. Alam na alam niya kung sino ang Diyos na sinasamba niya. Alam na alam niya kung saan siya galing. Alam na alam niya kung saan siya pupunta. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Now, of course, sa ating paglalakbay dito sa ibabaw ng lupa, alam natin maraming ups and downs. It's gonna be a rough journey for all of us. No? Hindi tayo tinawag sa isang picnic ground. Tinawag tayo saan? Sa battleground. Hindi picnic ground, kung hindi battleground. At mangangailangan tayo ng kasangkapan. Mangangailangan tayo ng training. Mangangailangan tayo ng equipping para tayo magtagumpay sa lakbayang ito at marating natin yung ating final destination. Now, para sa akin, para makarating ka dun sa final destination mo, una-una, kailangan mo sumakay. Amen? Pupunta ka ng Hong Kong, pupunta ka ng Amerika, yun ang final destination mo. Paano ka makakarating doon kung hindi ka sasakay? Either sumakay ka ng barko o sumakay ka ng eroplano, hindi ba? Amen. At purihin ng Panginoon. Sa lakbayang ito, kailangan nating sumakay. Amen. Kanino ka sasakay? Hindi sa kung anong denomination, kailangan sumakay sa ating Panginoong Kristo. And let Him take control of your life. Ulitin ko, hindi mo co-pilot si Jesus. Na meron ka manubela, meron di manubela si Jesus. Hindi. Kung sasakay ka sa aeroplano ni Jesus, siya lang ang piloto. Hindi kayong dalawa. Hindi. Pinag-aralan natin last time yung astronaut age. Hindi nga tayo sa aeroplano sumasakay, di ba? Sa rocket ship tayo sumasakay. Dahil nandito na tayo sa tinatawag na astronaut age. At kapag ka sumakay ka sa capsule, doon sa rocket ship, purihin ng Panginoon. Yung rocket ship, nakaprogram yun. Kung pupunta sa Mars o sa buwan o saan man ang puntang planeta nung rocket ship na yun, ay nakaprogram na yun. Hindi mo pwedeng pakialaman ang program na yun. Amen. Ang salita ng Diyos ang program natin. Hindi mo ito pwedeng pakialaman. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So, pero ang Diyos, sa ating paglalakbay,
Hindi niya tayo iniiwang nag-iisa. Sinasamahan niya tayo at ini-equip niya tayo. Binibigyan niya tayo ng tamang kasangkapan para magtagumpay tayo sa ating paglalakbay. Basahin nga natin ang Proverbs chapter 18 verse 16. May preaching si Brother Branham na God's gifts find their places. At dito umikot ang kanyang preaching. Sabi, ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. Binibigyan tayo ng regalo ng Diyos. It's a God-given gift to us. Bawat sa atin, kung Kristiyano ka, there is no such thing as an ungifted part of the body of Christ. Kung ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo, meron kang gift. Meron kang talent. At ang talent na ito, ang kaloob na ito, sabi, magbubukas ng daan para sa iyo. Ang kaloob mo ay magbubukas ng mga opportunities para magamit mo ang talent mo. Hindi mo kailangan magpumilit para magamit mo yung talent mo o yung sa palagay mo yung talent mo. Hindi, ang Diyos ang gagawa ng daan para magamit mo ang talentong ibinigay niya sa iyo. Listen, hindi ka kaiinisan ng mga taong makakakita ng talento mo, kundi magiging pagpapala ka sa kanila. Amen? God's gift will always find their place. Hallelujah. Sabi mo, walang nakakapansin ng aking talent. Baka hindi pa panahon para mapansin yung talent mo. Dahil kung binigyan ka ng Diyos ng talent, mapapansin at mapapansin yan ng mga anak ng Diyos at magagamit yan para sa kanyang kaluwalhatian. Can you try to find this quotation? 40 years of training. Walang you ang 40. Walang 8s ang 40. Yan. 40 years of training. Yan. I think 1956. Yeah, Exodus. Sabi rito ni Barban, Moses began to complain, but he said, "Show me your glory." And God showed Moses his glory, and he was ready to go. Si Moses, nung sabihin ng Diyos, palayain mo ang aking bayan, pumunta ka doon sa makapangyarihang bansa na Ehipto at kausapin mo si Paraon at sabihin mo, palayain mo ang aking bayan. Kulang sa tapang si Moises dahil ang tingin niya, ill-equipped siya. Kulang siya sa karunungan, kulang siya sa tao, kulang siya sa eksperyensya para humarap sa isang napakamakapangyarihang leader at sabihang palayain mo ang aking bayan. Hanggang isang araw sabi niya, Lord, para lumakas ang loob ko, show me your glory. At ang biyaya, ang kaluwalhatian ng Panginoon, yun ang destiny ni Moses. Can you say amen? Amen? Sapat na yun na makita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon upang magkaroon siya ng tapang. Ang destinasyon nating lahat dito ay ang kaluwalhatian, ang presensya ng ating Panginoon. Amen. At kung magpapakahayag lang siya sa atin, ngayon, kung ipaparamdam niya sa atin ang kanyang presensya, ano man ang pinagdadaanan nating hamon, magiging sapat na ang tapang, ang courage, ang pananampalatayang matatanggap natin mula sa presensya ng ating Panginoon. Bakit? Makikita natin yung ating pupuntahan, yung ating destinasyon. Sabi ni Moses, magpakita ka sa akin. Pakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. At pinakita nga ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian.
And look what happened. All the 40 years of training in his mother gave him on theology and all that he learned about the textbooks. Si Moises ay pinag-aral sa pinakamahuhusay na eskwelahan sa Ehipto. Pinag-train sa pinakamahuhusay na mga generals tungkol sa warcraft, tungkol sa sining ng pahikibaka. Pero at ganun din tungkol sa theology, tungkol sa Diyos ay nag-aral siya. Pero lahat ng ito natutunan niya sa kanyang ina, sa lahat ng mga eskwelahan doon sa Ehipto. Sabi niya, all that he learned out of all the textbooks, he made a failure out of it. Lahat ng natutunan niya, he just became a failure. Hindi niya nagawang palayain ang bayan ng Israel. Wala siyang nagawang tulong sa kanyang mga kababayan na natili silang alipin. Pero nang magpakita ang Diyos ng kanyang kalwalatian sa kanya, and in 5 minutes time, oh my goodness, 5 minuto lang nagpakita ang Diyos sa kanya. Sabi ng Biblia, nakita niya ang likurang bahagi ng isang lalaki na ang Diyos ay itsurang tao. Ang likod ni Moises, ang likod ng lalaki, yun ang nakita ni Moses na itsura ng tao at itsura ng Diyos. Anong tawag niya doon? Ang kalwalatian ng Diyos. Pinakita ng Diyos ang kanyang kalwalatian. At nang makita niya ito, 5 minuto lang sa presensya ng ating Panginoon. 5 minuto lang, surrendered in the presence of the fire of God. He was better equipped than all the equipment in the world could make him. Oh my goodness. 5 minuto lang sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Nakuha niya ang lahat ng kailangan niya upang palayain ang kanyang bayan. Lahat ng tapang na kailangan niya, lahat ng karunungan, lahat ng experience ang kailangan niya. 40 taon siyang tinuruan doon sa Ehipto ng pinakamahusay na tao, pinakamahusay na guro, pinakamahusay na teacher. Hallelujah. Pero 5 minuto lang sa presensya ng Panginoon ay sapat na upang siya ay ma-equip. Mabigyan siya ng kaloob, mabigyan siya ng talento at ng tapang at pananampalataya upang palayain niya ang kanyang bayan. Purihin ang Panginoon. Amen. Quote search again. Educate a man and send him out. Educate a man and yan, okay na yan. Spiritual adoption, sabi ni Brother Branham, and God don't just educate a man and send him out with a declaration of some seminary experience, but if he's equipped, God goes with him. I will be with you, even in you, to the end of the age. Hallelujah. Ang Diyos daw, hindi niya lang basta bibigyan ng equipment o ng gamit ang isang tao, ang isang anak niya na kanyang tinawag, hallelujah, para siya maging matagumpay. Hindi. Kundi, hindi lang siya bibigyan ng tools o ng equipment para magawa niya ang pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Sabi ni Brother Branham, sasamahan pa siya ng Diyos. I will be with you, even in you, till the end of age. Actually, ito ay New Testament scripture, ginamit ni Brother Branham doon sa experience ni Moses sa burning bush. Pero ang totoo, ang scripture na ito ay para sa iyo at sa akin. Dahil tayo ang nabuhay dito sa New Testament. At purihin ang Panginoon, kung dinestino ka ng Diyos para sa rapture, bibigyan ka ng lahat ng kailangan mo para makarating ka sa rapture. Amen. Purihin ang Panginoon. Lahat ng kaloob na kailangan mo, ibibigay ng Panginoon sa iyo para ka magtagumpay. Oh my goodness. 5 minuto lang ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ng Bible school. Hindi natin kailangan ng matagal na pagsisimba. 5 minuto lang sa presensya ng ating Panginoon. Oh my goodness. Hallelujah. Mga kapatid,
God is present in this building. 5 minuto lang na pagbababad sa kanyang presensya, sapat na upang makuha mo lahat ng kailangan mo. Dahil maraming paikibaka sa paglalakbay na ito. Hallelujah. Pero hindi lamang kasangkapan, hindi lamang sandatang ibibigay sa iyo ng Diyos. Ang ibibigay sa iyo ay ang kanyang presensya. Sasamahan kita hanggang doon sa wakas ng sanlibutan. Hindi kita iiwanan ni pababayaan man, kundi hanggang doon sa wakas ay sasamahan kita. Kaya sabihin niyo sa akin, kung anong demonyo ang pwedeng magtagumpay laban sa nobya ni Kristo. Pwede niya lang gawin sa atin ay inisin tayo. Can you say amen? Yun lang ang pwedeng gawin ng demonyo sa atin, ang inisin tayo. Hallelujah. Pero kahit anong pangiinis siya sa atin, huwag mo siyang titingnan. Huwag mong titingnan yung sirkunstansya sa paligid mo. Ang tingnan mo ay si Jesus. Habang si Pedro ay nakatingin kay Jesus, kahit anong lakas ng hangin, kahit anong taas ng alon, hindi siya natakot at nagawa niyang lumakad sa dagat. Tama ba? Amen. Dahil lumakad si Jesus sa dagat, lumakad siya sa tubig, at sabi ni Jesus, kung may pananampalataya ka, halika at lumapit ka sa akin. At si Pedro, hindi niya inalis ang tingin niya kay Jesus. Oh my goodness. At habang hindi niya inalis ang tingin niya kay Jesus, nakatungtong siya sa tubig at nakalakad siya sa tubig. At sa sandaling mapansin niya na malakas pala ang hangin at mataas pala ang mga alon, ay unti-unti siyang lumubog. At sabi niya, Lord, help me. Oh, aren't you glad? Pag nanghingi tayo ng saklolo sa ating Panginoon, dahil kinapos tayo ng pananampalataya, habang may pananampalataya tayo, matapang tayo. Kaya nating suungin ang lahat ng mga hamon. Pero minsan kinakapos tayo ng pananampalataya at lumulubog tayo sa tubig. Pero sa tuwing sabihin natin, oh Panginoon, tulungan mo ako. Saklolo, Panginoon. Hallelujah. Lagi siyang nandyan. Dahil ang pangako niya, hindi niya lang tayo bibigyan ng sandata, hindi niya lang tayo bibigyan ng kaloob, kundi sasamahan niya tayo hanggang doon sa ating final destination. Oh my goodness. Hallelujah. Praise Jesus. Another quotation, last quotation. Equipped to have faith. Equipped, past tense, to have faith. Double P ang equipped. Yan. Oh. Yan. Sabi ni Brother Branham, if there was anybody that should be equipped to have faith, it's a scholar of the Bible. Someone who has read the Bible, taught the Bible. That should be the person that has faith. Nakikinig ba kayo? Sabi ni Brother Branham, dapat sana ang mga taong may pananampalataya ay yung nag-aral ng Biblia. Naturuan sila ng Biblia. Dapat ang taong yun, sila dapat ang may pananampalataya. But sometimes, it's very much contrary. Pero kadalasan, o kung minsan na hindi ganun na nangyayari, kung sino pa yung aral sa Biblia, siya pang walang pananampalataya. Amen? Palagay nyo hindi aral sa Biblia, ang mga tao doon sa denomination, aral sila sa Biblia. Pero kung sino pa yung aral na aral sa Biblia, sila pa ang walang pananampalataya. I've seen it on the platforms. Sainted people who lived a good life, walking before God, walk across the platform and not be healed. Napahinggan niyo ito. Mga taong mabubuti ito, mga taong palasimba, mga taong laging nagdadasal, nag-aaral ng Biblia, pagkatapos nag-altar call si Brother Branham dahil may sakit ang mga taong ito, at nang ipag-pray ni Brother Branham, hindi sila gumagaling.
I want that to sink deep. Hindi garantiya ang lagi nating pagsisimba. Hindi garantiya na lagi ka nagbibigay sa iglesia at tumutulong ka sa kapwa mo. Hindi garantiya na lagi ka nag-aaral ng Biblia para makuha mo ang kailangan mo sa Diyos. Nangangailangan ng taong ito ng kagalingan, pero hindi siya gumaling. Hallelujah. And then a prostitute follow them and be healed. Pagkatapos yung pag-pray ni Brother Branham, yung mga taong matitino at matatawag natin sigurong banal, laman ng simbahan, hindi gumagaling. Pero kasunod niya ang isang babaeng patutot o prostitute, isang babaeng masama. At sabi ni Brother Branham, at siya ang gagaling. Hindi gumaling yung mga taong laman ng simbahan, pero yung babaeng prostitute, siya ang gumaling. Hallelujah. God doesn't heal you. Are you ready? God doesn't heal you upon the merits of your salvation. He heals you upon the merits of your faith. Hindi ka ililigtas ng Diyos dahil hindi ka pagagalingin ng Diyos dahil sa iyong kaligtasan, dahil ligtas ka na. No, hindi yan ang basis ng pagpapagaling ng Diyos. Sabi ng propeta ng Diyos, kaya ka pagagalingin ng Diyos, nakabatay ito sa iyong pananampalataya. Oh my goodness. May God help us. May mga taong laman ng simbahan, pero walang sapat na pananampalataya para sila ay gumaling. Pero may babaeng makasalanan, hallelujah, na sumunod sa pila at pinalangin ni Brother Branham at siya ang gumaling at pinagaling ng ating Panginoon. Bakit? Dahil siya ang may taglay na pananampalataya. Huwag mo ipangmalaki sa akin yung pagiging banal mo, yung pagiging relihiyoso mo. Hindi yan batayan ng Diyos para tanggapin mo ang kagalingan mo. Ang batayan ng Diyos ay ang iyong pananampalataya. Kung kaya mong sumampalataya, gagaling ka. He heals you upon the merits of your faith. You must believe Him. Because the Christian sometimes thinks that God owes it to them that I'm a good person. Kung minsan nakala ng Kristiyano, dahil ako ay mabuting tao, obligado ang Diyos na pagalingin ako. Yun ang sinasabi ni Brother Branham dito. Ang akala ng Kristiyano, porque siya ay matino, porque siya ay mapagbigay, porque siya ay palasimba at palabasan ng Biblia, obligado ang Diyos na pagalingin ako. God doesn't heal you upon the merits of your salvation. He heals you upon the merits of your faith. You must believe Him because the Christian sometimes thinks that God owes it to them, that I'm a good person, I have done so and so. When you get that in your mind, you will never get anything from God till you get it out of your mind. Let me just emphasize it. Wala kayong mapapala sa Diyos kung iniisip nyo, karapat-dapat kayong gawan ng mabuti ng Diyos dahil kayo ay mabuting Kristiyano. Wala kayong mapapala sa Diyos. It takes humility to come before God. Amen? Hallelujah. You are healed by grace alone. You are saved by grace alone, not of good works, lest anyone should boast. Napakalinaw ng Biblia. Pagka ginamit mong merit ang iyong mabubuting gawa at sabihin mo, Lord, kailangan pagaling mo kasi marami kong ginawang mabuti. That's already boasting. Pero sabi ng Biblia, kaya hindi tayo sa mabuting gawa niligtas at pinagagaling dahil may tendency ang tao na magmalaki at magmayabang
at bilangin yung mga mabuting ginawa niya para sa Diyos. Hindi yan ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang pananampalataya natin sa Kanyang salita. Anong hadlang? Yung ating pagiging matino, yung ating sobrang believe natin sa sarili natin. Hallelujah. Itong hadlang. Kung minsan, iniisip natin, sabi ko sa inyo kanina, yung kaloob mo, gagawa ang Diyos ng paraan para ma-manifest mo yung kaloob mo. Siya magbubukas ng mga pinto para magamit mo ang gift mo. Hallelujah. Pero yung gift mo, hindi ikaw yun. Kung paano yung gift ni Lord, hindi siya yun. Minsan nakala mo, mahal ka ng tao. Yun pala, ang mahal niya lang yung gift mo. Akala mo na-appreciate ka ng tao. Hindi, na-appreciate niya lang yung gift mo. Look what happened to the Pentecostal movement. Di ba? Oh, nag-speaking in tongues, divine healing. Revival sila pag may healing. Ano mahalaga sa kanila? Yung gift ang mahalaga sa kanila. Sabi ni Brother Branham, mas importante sa akin yung nagbibigay ng gift. Cellphone ko to, pwede ko ibigay sa iyo. Sa'yo na lang yan. Yung cellphone ko, yun ang regalo ko sa iyo. Pero yung cellphone ko, hindi ako yun. Amen? Sa mensahe, naturuan tayo na mas importanteng matanggap natin sa puso natin yung nagbibigay ng kaloob. Hindi yung kaloob kung hindi nagbibigay ng kaloob. At kung siya ang nasa puso natin, magiging diretso ang tingin natin doon sa Kalbaryo. Amen. Hindi na magiging mahalaga sa atin ang negatibong comment ng kahit na sino. Tandaan ninyo, you can never please everybody. Kahit gaano ka husay na Kristiyano ka, meron paling mamimintas sa iyo. Pero bakit ka titingin doon? Amen? Idiretso mo ang tingin mo doon sa patutunguhan mo. Huwag na sa politika. Huwag na sa kung dami ng ari-arian ng mga tao dito sa ibabaw ng lupa. Baka mainggit ka lang. Huwag na yun ang tingnan mo. Ang tingnan mo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tingnan mo ay ang pangako niya. Look to the promise. Amen? Don't even look to the symptoms. Pag sinabi ni Lord, magaling ka na, huwag mo nang pakiramdaman yung sarili mo. Parang meron pa, parang may infection pa ako. Sinabi ng salita ng Diyos, magaling ka na. Sa pamamagitan ng kanyang latay, kayo ay nagsigaling na. Past tense. Kunin mo ang salita ng Diyos, lumakad ka ng may pananampalataya, tingnan mo ang iyong destinasyon at mararating mong walang sala ang iyong final destination. Sabi ni Brother, simple lang eh. Tatapusin ko ang mensahe ko sa pamamagitan ng illustration ito. Sabi ni Brother Branham, may sakit ka, nangihina ang iyong katawan. What you can do, look at the promise of God. Tingnan mo ang salita ng Diyos. At anong salita ng Diyos? By His stripes, you are healed. Therefore, tingnan mo ang isang taong malusog. Isang taong walang arthritis. Isang taong walang diabetes. Hindi high blood. Malusog ang pangangatawan. Hallelujah! Tingnan mo isang taong hindi may hiluhin. Hindi namumutla. Kundi isang taong, sabi nga sa English, in the pink of health. Amen. Tingnan mo ang taong yun. Pagtapos sabi ni Barban, lumakad ka tungo sa taong yun. Mula sa taong may sakit,
Tingnan mo ang isang taong malusog at lumakad ka tungo sa taong iyon. At ikaw ang magiging taong iyon. Hallelujah. Oh man. I hope you're getting it. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Anything in between, it doesn't matter. Ang importante, yung pupuntahan natin. Amen? Anything in between, lahat ng mga kahirapan natin, lahat ng mga challenge na dadaanan natin, persecution, lahat ng paikibaka na dadaanan natin bago tayo mag-rapture, it doesn't matter. Importante, nakatutok tayo, nakatuon ang ating atensyon dun sa ating target. At ang target natin ay hindi ang tribulation period. Ang target natin ay hindi kung saan magandang lugar dito sa ibabaw ng lupa. Ang target natin ay doon sa presensya ng ating Panginoon. Ang target natin ay ang rapture. Purihin ang Panginoon. Amen. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Musicians, tulungan nyo nga akong kantahin yung I'm Gonna Be Gone. Ang ganda nung kanta na yun eh. Sana makabisa natin yung I'm Gonna Be Gone in the twinkling of an eye. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Waitin natin ito may revelation. Sa gabing ito. Hallelujah. I'm gonna be gone in the twinkling of an eye. I'm gonna be gone. Won't have time to say goodbye. Gonna be gone. Could be while singing this song. I'm gonna be gone. Won't be long. I'm gonna be gone. Sing it again. Hallelujah. I'm gonna be gone in the twinkling of an eye. Gonna be gone. Won't have time to say goodbye. Gonna be gone. Singing this song. I'm gonna be gone. Won't be long. I'm gonna be gone. You believe that? That's our destination. Amen. We're going to be gone in the twinkling of an eye. Hallelujah. So it doesn't matter. It doesn't matter kung nag-asawa na sino yun? Si Sarah Geronimo. It doesn't matter. Wala tayong pakialam. Nakatutok ang ating atensyon dun sa pinaka-importanting event na mangyayari dito sa baba ng lupa. Hindi tayo interesado sa kasal ng kung sino-sino. Interesado tayo sa kasal natin kay Jesus. Hallelujah. I'm gonna be gone in the twinkling of an eye. Amen. Jesus. Hallelujah. I'm singing this song. I'm gonna be gone. Won't be long. I'm gonna be gone. Sing it again. I'm gonna be gone.